Sa isang tahimik at mahamag na kagubatan, isang lalaking manlalakbay, si Ginkgo, ang naglalakad sa isang makipot na daan. Ang paligid niya ay puno ng kaluskos ng dahon at huni ng ibon. Humitit siya ng sigarilyo at dahan-daang ibinuga ang usok, habang maingat niyang inoobserbahan ang kapaligiran. Habang naglalakad, nag-iisip siya tungkol sa mushi, mga nilalang na hindi hayop, hindi halaman, at hindi rin Diyos. Hindi sila mabuti o masama. Sila ay basta na lang, nandyan. Sa loob ng isang maliit at medyo madilim na bahay, isang batang lalaki na nagngangalang Shinra ang nakaupo sa kanyang lamesa. May hawak siyang brush na nilulubog sa isang tinta. Habang iginuguhit niya ang brush sa papel, may kakaibang nangyayari, ang tinta ay gumagalaw mag-isa, bumubuo ng mga mahiwagang hugis na tila nabubuhay. Noong nabubuhay ang kanyang lola, hindi niya mapigil ang mag-alala. Lumapit siya kay Shinra at tinanong kung naririnig niya ulit ang mga misteryosong boses na dati na niyang binabanggit. May halong pag-aalala ang kanyang boses. Huminto si Shinra sandali bago tumango. Inamin niyang nandyan pa rin ang mga tinig, bumubulong mula mismo sa tinta. Napalunok siya at mas hinigpitan ng hawak sa kanyang brush. Halata sa kanya ang kaba. Kinagabihan, napansin ni Ginkgo ang isang kakaibang presensya, isang multo ng isang batang babae. Ginamit niya ang kanyang mushi pin at usok ng kanyang sigarilyo, na isa ring mushi, upang pansamantalang pakalmayin ito, at doon niya natuklasan na may hawak itong basag na berdeng tasa. Sinabi ng mushi na si Ginkgo ay trespassing sa bahay nito. Dahil dito, napagtanto niyang ang multo ay walang iba kundi ang kaluluwa ni Renzo, ang yumaong lola ni Shinra. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Ginkgo kay Shinra ang nangyari kay Renzo. Napasama siya sa isang bihirang pangyayari na tinatawag na Mushi Banquet, isang seremonya kung saan ang mushi ay nagpapanggap na tao at inaanyayahan ng isang mortal upang makisalo sa kanila. Kapag ininom ng bisita ang buong tasa ng alak, nawawala ang kanyang katauhan at tuluyan siyang nagiging bahagi ng mundo ng mushi. Ngunit bago matapos ang inumin ni Renzo, isang uwak ang humadlang sa seremonya. Dahil dito, ang kanyang diwa ay nahati sa dalawa, ang kalahati ay nanatili sa mundo ng mushi, habang ang isa ay bumalik sa pisikal na mundo. Kahit pumanaw na ang katawan ni Renzo 4 na taon na ang nakalipas, nananatili pa rin ang kanyang mushi na anyo, nagmamasid kay Shinra. May paraan upang tuluyang makita ni Shinra si Renzo, kailangan niyang maging ganap na mushi. Hindi na siya muling magiging tao, pero magiging buo siya sa anyo niya ngayon. Nang marinig ito, agad siyang pumayag. Upang maisakatuparan ito, kailangang iguhit ni Shinra ang berdeng tasa na ininuman ni Renzo noon. Ginamit niya ang kanyang imahinasyon upang muling buhayin ito. Nang matapos, naghiwalay sa dalawa ang guhit, naging isang aktwal na tasa, eksaktong tulad ng nauna. Nang ininom ni Renzo ang alak, noon lang siya muling nakita ni Shinra, at laking gulat niya na mukha siyang isang batang babae. Hinimok ni Ginkgo si Shinra na uminom din. Pagdampi ng alak sa kanyang bibig, bigla siyang nakakita ng alaala, ang Mushi Banquet na dinaluhan ni Renzo. Sa pangitaing ito, ipinaliwanag ng Mushi kay Renzo na ang ininom niyang alak ay cookie, isang mahiwagang likido mula sa ilog ng liwanag na umiiral mula pa noong simula ng buhay. Pinili nila si Renzo dahil balang araw, magkakaroon siya ng isang apo na may pambihirang kakayahan, si Shinra. Kailangan nilang tiyakin na iingatan niya ito. Habang bumabalik si Shinra sa kasalukuyan, napansin niyang tumutulo ang kanyang luha. Ramdam niya ang lungkot ni Renzo noon. Sa gulat ng lahat, biglang nagumapaw ang tasa ng cookie at tumapon sa lupa, agad na nagpapalago ng lumot at halaman sa paligid. Kinabukasan, handa nang umalis si Ginkgo. Nagpakita sa kanya si Renzo at nagtanong kung magpapatuloy pa siya sa kanyang paglalakbay. Sinabi rin niyang kung sakaling hindi, dapat siyang bumisita minsan, dahil malamang ay malungkot si Shinra mag-isa. Ngumiti si Ginkgo at sinabing magiging maayos si Shinra, dahil may kasama na siyang nagbabantay sa kanya. Si Soy, ang bunso sa isang kilalang pamilya, ay nagkaroon ng kakaibang sakit 6 na buwan na ang nakalipas. Nagkaroon siya ng matinding sensitibidad sa liwanag, ngunit walang doktor ang makahanap ng lunas. Dahil dito, ipinaalaga siya sa isang pamilya ng mga lingkod at ikinulong sa isang madilim na imbakan upang maprotektahan ang kanyang mga mata. Isang araw, dumalaw ang batang si Vicky, ang tanging dumadalaw kay Soy. Dito, isiniwalat ni Soy ang kanyang sikreto, hindi lang basta sakit ang kanyang kondisyon. Mayroong mushi sa kanyang mga mata, at natutunan niyang isara ang kanyang pangalawang talukap upang makakita ng kumpletong kadiliman. Sa mundo ng Mushishi, mayroong 2 talukap ng mata. Sa gitna ng 2 talukap, doon nakatira ang mga mushi. At tinuruan ni Soy si Vicky makita ang mga mushi. Nakakakita si Vicky kahit nakapikit ang kanyang mga mata ngunit ang nakikita lang niya ay mga mushi. Kaya tuwing gusto makakita ng pitch darkness ni Soy, ay isasarado niya ang kanyang pangalawang talukap at naglalagay siya ng blindfold para wala talaga siyang makita. Sa sobrang tagal ng nasa total darkness ang paningin ni Soy, unti-unti siyang nakakita ng liwanag hanggang may nakita siyang isang ilog ng liwanag. Kasama sa liwanag umagos ang maliliit na mushi na kumikislap. At dahil sa mga liwanag na iyon ay di siya nahihirapan kumilos sa dilim.
Tuwing sinusubukan niyang lumapit sa ilog ng liwanag, may isang lalaki ang lumilitaw upang pigilan siya. Araw-araw, bumabalik si Vicky upang makipaglaro kay Soy sa loob ng madilim na imbakan. Dito, ligtas silang magkasama, malayo sa liwanag ng araw. Ngunit nag-aalala ang ina ni Vicky, baka mahawa siya sa sakit ni Soy. Isang umaga, nagising si Vicky at biglang hindi na rin makatingin sa liwanag. Napilitan ng kanyang ina na putulin ang kanilang pagkikita. Nang marinig ito ni Soy, hindi niya napigil ang malungkot. Habang umiiyak, unti-unting lumubog ang kanyang diwa sa ilog ng liwanag. Sa bahay ni Vicky, dumating si Ginko, isang mushishi o mushi master, at pinagaling ang bata. Matapos ang gamutan, bumalik ang kanyang paningin. Ipinaliwanag ni Ginko na ang mushi sa kanyang mata ay isang bagong silang na Monokoyami na mabilis dumami sa dilim. Dahil hindi siya nagtagal sa kadiliman, madaling naalis ang mushi. Ngunit iba ang kaso ni Soy, matagal na siyang nakakulong sa dilim, kaya mas mahirap siyang gamutin. Gabi na nang pumunta si Ginko sa imbakan upang tingnan ang lagay ni Soy. Sa pagbukas ng pinto, natuklasan ni Ginko na lumubog na si Soy sa ilog ng liwanag at permanente nang nawala ang kanyang mga mata. Dinala niya si Soy sa labas ng imbakan. Inutusan ni Ginko na tumayo siya sa ilalim ng buwan at sinabihan na idilat ang kanyang mata habang nakapikit pa rin ang pangalawang talukap. Dahil dito, naakit ng liwanag ng buwan ang mga mushi sa loob ng kanyang katawan. Unti-unting lumabas ang liquid mushi mula sa kanyang mga mata, nakita ni Ginko ang mushi at sinabi niya kay Soy na isara na niya ang mata neto. Habang bumabalik sa loob ang likido, nasalo ito ni Ginko at nahuli ang isang mushi na mukhang centipede at namatay. Alam niyang hindi na maibabalik ang tunay na mga mata ni Soy. Kaya kinuha ni Ginko ang kanyang sariling peking mata na gawa sa salamin, at nilagyan ito ng likido na lumabas sa mata ni Soy. Matapos ay inilagay niya sa kaliwang mata ni Soy. Sa sandaling lumapat ito sa kanya, sumiklab ang isang haligi ng liwanag. At sa unang pagkakataon matapos ang 6 na buwan, nakakita ulit si Soy. At nagpatuloy ulit si Ginko sa kanyang paglalakbay para mag-research ng mga mushi. Sa isang liblib na nayon sa gitna ng nagnenyebeng kabundukan, dumating si Ginko matapos makatanggap ng mensahe mula sa pinuno ng nayon, si Shirasawa. Nagkaroon ng misteryosong karamdaman ang mga residente, unti-unting nawawala ang kanilang pandinig. Habang nag-iinspeksyon, napansin ni Ginko ang kakaibang katahimikan sa paligid. Hindi ito ordinaryong sakit. Sa pamamagitan ng mainit na tubig at asin, tinanggal niya ang onmushi, isang mushi na parang snail o suso na sumisipsip ng tunog mula sa mga tainga ng tao. Matapos malunasan ang mga residente, dinala ni Shirasawa si Ginko sa kanyang apo, Maho, na may mas kakaibang sintomas. Sa halip na mawalan ng pandinig, patuloy siyang nakaririnig ng isang nakakabinging ingay, hindi ito napipigilan kahit takpan niya ang kanyang mga tainga. Ngunit isang araw, lihim na narinig ni Nagi, hindi ito gawa ng onmushi, isa itong mas bihirang nilalang, ang amushi. Habang sinusuri si Maho, isinalaysay ni Ginko ang isang madilim na alamat na kung sino mang mahawahan ng amushi ay walang lunas, at kapag natapos ang taglamig, tuluyan silang mamamatay. Sa pamamagitan ng isang espesyal na usok, pansamantalang pinahina ni Ginko ang tunog sa paligid. Sa unang pagkakataon, narinig ni Maho ang tinig ng ibang tao. Ikinwento ni Maho na lumalaki ang kanyang mga sungay tuwing tinatakpan niya ang kanyang tainga, isang bagay na palaging ginagawa ng kanyang yumaong ina. Ayon kay Shirasawa, bago namatay ang ina ni Maho, tumigil siya sa pagkarinig ng kahit ano. Kinabukasan, habang naglalakad sa nyebe, biglang nawala si Maho. Habang bumibigat ang pag-ulan ng nyebe, nagsimulang hanapin siya ni Ginko. Sa isang malalim na kuweba sa bundok, natagpuan niya si Maho, naghihintay na huminto ang nyebe. Ngunit sa kanyang pagpasok, naging lubos ang katahimikan, hindi na niya marinig ang kahit anong ingay. Napaligiran si Ginko ng mga onmushi sa loob ng kuweba, tahimik ngunit mapanganib na mga nilalang na sinusubukang pumasok sa kanyang mga tainga. Upang mapigilan ito, hinayaan niyang pumasok ang isang onmushi sa kanyang tainga. Sa sandaling iyon, isang malakas na ugong ang pumuno sa kanyang isipan. Inutusan ni Ginko si Maho na ilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang tainga. Sa isang iglap, sumabog ang amushi mula sa kanyang ulo, natahimik si Maho, hindi dahil sa kawalan ng tunog, kundi dahil sa unang pagkakataon, wala na siyang naririnig na ingay na hindi niya maunawaan. Matapos ang insidente, ipinaliwanag ni Ginko na hindi sinusubukan ng ina ni Maho na pigilan ang tunog sa pamamagitan ng pagtatakip ng tainga. Sa halip, sinusubukan niyang pakinggan ang tunog ng sariling katawan, isang paraan upang mapuksa ang amushi. Dahil ang amushi ay isang parasite, hindi nito kayang tiisin ang ingay mula mismo sa loob ng katawan ng host. Kung hindi ito tuluyang maalis, pwedeng kusa itong madudurog o manghihina ang host hanggang sa mamatay.
Sinubukan ni Maho ang paraan ng kanyang ina, tinalasan niya ang pandinig upang marinig ang ingay ng kanyang sariling katawan. Sa sandaling iyon, nawasak ang amushi sa loob niya, at nalagas ang kanyang mga sungay. Bilang bayad sa kanyang serbisyo, kinuha ni Ginko ang mga nalagas na sungay ni Maho. Ngunit sa halip na kunin lahat, dalawa ang iniwan niya, isang paalala ng kanilang pinagdaanan. Habang lumalayo si Ginko, unti-unting bumalik ang tunog sa nayon. Sa wakas, hindi na nakakahon sa katahimikan si Maho. Isang taon bago ang current events ng anime series, dumalaw si Ginko sa isang malayong nayon. Sa bayan na ito, isang lalaking nagngangalang Jin, na ang panaginip ay nagiging realidad. Dumalaw si Ginko upang siyasatin ito. Habang kinakausap si Jin, napagtanto ni Ginko na isang mushi ang may kagagawan nito. Ito ang Imi no Away, isang mushi na nabubuhay sa mga panaginip at minsan ay dinadala ito sa tunay na mundo. Nagbigay siya ng gamot kay Jin at binili na gamitin lamang ito kapag lumalala ang mga panaginip, ngunit huwag sosobran, dahil maaari siyang mamatay. Bago umalis, sinabi ni Ginko na babalik siya sa oras na maubos ang kanyang gamot. Halos isang taon nang lumipas bago muling bumalik si Ginko sa nayon. Ngunit nang dumating siya, wala ng tao. Isang tahimik, abandonadong lugar ang bumungad sa kanya. Sa dulo ng nayon, natagpuan niya si Jin, naghihintay sa kanyang lumang tahanan. Ikinwento ni Jin kung paano niya ginamit ang kanyang mga panaginip upang tulungan ang nayon. Siya ay nagbabala ng bagyo, sa sunog, mga panganib. Dahil dito, lagi siyang pinapasalamatan ng mga tao sa pamamagitan ng pagkain at iba pang regalo. Ngunit nang dumalas ang kanyang mga panaginip, nagsimula siyang magtaka kung siya ba talaga ay nakakita ng hinaharap o siya mismo ang dahilan ng mga pangyayari. Dahil sa takot, sinimulan niyang inumin ng gamot, ngunit isang araw, isang napakalaking tsunami ang tumama sa kanilang nayon. Namatay ang kanyang anak na si Mayu. Nagtaka ang mga residente na kung bakit hindi niya ito nakita. At ang mga natirang taga-nayon ay hindi na muling tumingin sa kanya ng may respeto. Huminto siya sa pag-inom ng gamot. Ngunit isang gabi, nanaginip siya ng isang nakapangingilabot na tanawin, ang kanyang asawa at buong nayon ay natatakpan ng berdeng lumot, at unti-unting natutunaw at nagiging abo ang mga tao. Nang magising siya, ang bangungot ay naging totoo. Tinanong ni Jin si Ginko na kung siya ba ang dahilan ng lahat ng ito. Ipinaliwanag ni Ginko na hindi maaring basta nalang putulin ang koneksyon ng isang tao sa Imi no Away. Ang mushi ay hindi lamang naninirahan sa panaginip. Minsan, tumatawid ito sa pagitan ng panaginip at realidad, at ginagawa totoo ang mga panaginip. Sa buong gabi, sinuri ni Ginko ang mushi, naghahanap ng paraan upang mapigil ito. Ngunit sa dilim ng gabi, habang si Ginko ay abala, si Jin ay dahan-dahang dumampot ng lahat ng natitirang gamot. Sinubukan niyang wakasan ang lahat. Sa kanyang pagkatumba, pumasok siya sa isang panaginip, at sa panaginip na ito, nakita siya ni Ginko. Habang si Jin ay walang malay, isang tahimik na bangungot ang bumalat sa kanya. Una, nakita niya ang kanyang pamilya, masaya, payapa, ngunit unti-unting lumalaganap ang usok sa paligid. Sunod niyang nakita ang sarili sa loob ng kanyang bahay, nakahiga, ngunit ang buong paligid niya ay nagliliyab sa apoy. Mula sa kanyang panaginip, lumaganap ang apoy sa totoong buhay. Hinayla siya ni Ginko palabas ng nagliliyab na bahay. Sa kanyang paggising, napagtanto ni Jin ang totoo, ang mushi ay nakatira sa kanyang unan. Sa isang iglap, dinampot niya ang kanyang espada at hinati ang unan. Ngunit kasabay nito, isang malalim na hiwa ang lumitaw sa kanyang dibdib na parang ang pagputol niya sa mushi ay siyang nagdulot ng sugat sa kanya. Mabilis na binigyan siya ni Ginko ng paunang lunas at nailigtas ang kanyang buhay. Matapos gumaling, bumalik si Jin sa kanyang dating trabaho bilang isang naghahasa ng mga espada. Sa paglipas ng panahon, naging kilala siya para sa kanyang larangan, ngunit hindi ito sapat upang burahin ng takot sa kanyang puso. Hindi siya makatulog, naging balisa siya, madalas nagwawala, at minsan ay walang habas na iniuunday ang kanyang espada sa paligid. Hanggang sa isang araw, itinusok niya ang kanyang sariling espada sa kanyang katawan. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya matakbuhan ang trauma ng pagkawala ng kanyang pamilya at ng mga masamang panaginip.